Muling umalingaw-ngaw sa alaala ni Hoshina ang kanyang panata. Hindi ako pwedeng matalo. Pagdating sa espada, sa headquarters, bahagyang yumuko si Konomi Okanogi palapit sa monitor. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa matinding paghanga at kumpiyansa habang pinapanood si Hoshina sa battlefield. Tama, hindi siya pwedeng matalo. Mahina siyang bomb-ulong. Ngunit ramdam sa kanyang tinig ang buong bigat ng kanyang paniniwala sa Vice Captain. Dahil alam niya ang katotohanan. Si Soshiro Hoshina ay hindi basta mahusay na swordsman. Siya ang pinakamalakas na close quarters combatant ng Defense Force. Kumislap ang mga mata ni Hoshina nang tumalim ang kanyang focus. Mahina niyang binigkas ang pangalan ng sinaunang teknik habang inihahanda ang kanyang talem. Hoshina Style. Quick Slash Technique. Sa isang napakabilis na galaw, humiwa ang kanyang espada sa dambuhalang braso ng Kaijo at tuluyang naputol ang forearm nito. Tumalsik ang maitim na dugo habang bumagsak ang naputol na bahagi sa runway. Hindi man lang natinag si Hoshina. Tinapos niya ang fluid movement at bahagyang umisi, kumpiyansa sa kanyang naging strike. Number 1. Haze Draw. Sa headquarters, napasinghap si Konomi Okanogi nang makita sa monitor ang malinis na pagtama ng attack. Tumama. Sa kanyang balikat, halos sumabog sa excitement si number 10 nang makita nitong nagtagumpay ang kanilang gamble. Wala pala siyang alam sa single blade swordplay. Lalong naging agresibo ang tono nito. Samantalahin natin. Huwag mong bibigyan ng pagkakataong makabawi, Hoshina. Nanatiling mababa ang stance ni Hoshina, tuloy-tuloy ang momentum habang naghahanda para sa susunod na strike. Kalma pa rin ang kanyang sagot. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. Kumislap ang mga sparks sa mekanismo ng kanyang blade habang unti-unti niyang hinahanda ang panibagong slash. Mabilis na umikot ang ulo ng Kaiju. Ang nag-iisang mata nito ay agad na tumingin kay Hoshina habang bamuka ang bibig nitong puno ng matatalim na ngipin. Sa unang pagkakataon, malinaw na nitong nakikita si Hoshina bilang isang seryosong banta. Mabilis na itinulak ni Soshiro Hoshina pataas ang kanyang mahabang blade, diretso sa dibdib ng dambuhalang Kaiju. Tumagos ang talam sa katawan ng halimaw sa isang napakalakas na impact. Kasabay nito, buong tapang na sigaw ni Hoshina ang pangalan ng kanyang na teknik. Number 2. Wind Hole. Sa HQ, napako ang mga mata ng tactical team sa kanilang mga monitor. Tinamaan niya ang core, ngunit hindi agad nagdiwang si Hoshina. Habang nakatitig ang nag-iisang mata ng Kaijo sa kanya, nanatiling alerto ang kanyang instincts. Napansin niya ang isang maliit na pagbabago sa kilos ng halimaw. May mali, bahagyang nanigas ang kanyang ekspresyon. Hindi. Isang napakalakas na shockwave ang biglang sumabog sa buong airfield. Mabilis na tumalon pa atras si Soshiro Hoshina, agad na lumayo mula sa dambuhalang Kaiju. Malakas siyang dumulas sa basag na lupa bago tuluyang huminto. Agad niyang sinuri ang nangyari at mabilis na nabuo ang kanyang conclusion. Wala sa parehong lugar ang core niya gaya ng sayo, number 10. Bahagya siyang umisi habang patuloy na nakatitig sa kalaban. Makes sense. Siyempre, naglagay sila ng countermeasures para protektahan yun. Sa kanyang likuran, mahigpit na kumapit si number 10 sa armor ni Hoshina. Ramdam nitong pareho sila ng iniisip at diskarte. At habang muling naghahanda si Hoshina para sa susunod na exchange, mariing sinabi ni number 10. Kung ganun, hanggat hindi pa natin nahahanap ang core niya. Muling bumaba si Soshiro Hoshina sa kanyang matalim at mababang stance. Mahigpit niyang hinawakan ng single-edged blade, kalmado ngunit puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Tinapos niya ang kanyang sinabi ng walang kahit anong pag-aalinlangan. Kailangan lang nating hiwain, laslasin, at buksan ng pesteng katawan na yan. Sa kabilang bahagi ng battlefield, tahimik na nakatitig ang dambuhalang Kaiju. At sa isang mabilis na galaw ni Hoshina, nagawa niyang hiwain ang ulo ng Kaiju. Isang mabilis at malinis na slash ang dumaan sa ulo ng Kaiju, tuluyang naputol ang ulo nito at tumilapon sa ere. Ngunit nanatiling kalmado si Hoshina. Agad niyang napansin ang mahalagang detalye. Wala rin sa ulo ang core. Habang bumabagsak ang naputol na ulo, biglang kumilos ang walang ulong katawan ng Kaiju. Napansin agad ni Hoshina ang biglaang transformation. Mabilis siyang yumuko sa mababang stance. Sunod-sunod na dumaan sa ibabaw niya ang mga atake, humihiwa sa hangin habang iniiwasan niya ang mabilis na counterattack ng halimaw. Dumulas si Hoshina sa pagitan ng depensa ng Kaiju at agad na nagpakawalan ng horizontal slash diretso sa midsection nito. Napunit ang katawan ng halimaw sa gitna habang marahas na nabasag ang pavement sa ilalim nila. Nagliparan ng mga tipak ng semento at debris sa paligid. Ngunit kahit nahati ang upper torso nito, hindi pa rin bumagsak ang Kaiju. Muling nabuo ang ulo nito at ang nag-iisang mata ay agad na dumiretso kay Hoshina, puno ng matinding galit.
Bago pa man ito makapag-counter-attack, mabilis na nag-pivot si Hoshina. Muli siyang bumaba sa mababang stance at itinulak pataas ang kanyang blade. Isang mabilis at tuloy-tuloy na barrage ng mga slash ang sunod-sunod niyang pinakawalan. Hindi niya binibigyan ng pagkakataong makabawi ang halimaw. Isa-isa niyang hinihiwa ang katawan nito, unti-unting dinudurog ang bawat bahagi hanggang sa tuluyan niyang mahanap ang core. Biglang tumalon si Hoshina sa ere. Sa isang mabilis na galaw, humiwa ang kanyang blade ng malakas, nag-iwan ng napakalalim na gash sa dibdib ng kaiju. Nagliparan ng mga tipak ng concrete sa paligid dahil sa lakas ng impact. Hindi pa man nakaka-react ang halimaw, agad nang bumaba si Hoshina at bumulusok pasulong sa mababang stance. Muling humiwa ng paalang ang kanyang blade, dumiretso sa upper torso ng kaiju. Lalong nagkawatak-watak ang katawan ng halimaw habang umaagos ang maitim na kaiju fluid mula sa bawat sugat. Dahil sa mga ginawang pag-atake ni Hoshina, nakita na din niya ang core ng kaiju. Biglang tumilim ang tingin ni Soshiro Hoshina nang makita niya ang nakatagong target. Nasa leeg pala. Sa headquarters, biglang nag-flash ang monitoring equipment. Napalingon si Konomi Okanogi sa tactical display at agad na sumigaw sa comms. Core detected. Katabi niya, napasigaw rin sa excitement ang tech officer. Nakuha na niya. Sa ilalim ng lalamunan ng kaiju, malalim na nakatago ang core, bahagyang kumikislap sa likod ng hanay ng matatalim nitong ngipin. Ito na ang opening na hinihintay ni Hoshina. Itinaas niya ang kanyang blade at agad na ibinawi para sa killing blow. Ngunit bago pa tumama ang talem, isang nakakabinging metallic screech ang biglang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, tumigas ang katawan ng kaiju at itinawid nito ang napakalalaki at parang blade ng mga braso sa harapan nito. Diretso nitong nasalag ang strike ni Hoshina. Umalingaw-ngaw ang shockwave mula sa impact at napaatras ng bahagya ang vice captain. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Sa wakas, nakita na niya ang core. Pero hindi pala ganoon kadaling abutin yon. Sa headquarters, nakatitig si Konomi Okanogi sa mga monitor ng may matinding disbelief. Kumakapal ang pawis sa kanyang mukha habang nakikita ang mabilis na pagbabago ng kaiju. Nag-adapt na siya. Agad, sa battlefield, bahagyang napangiwi si Hoshina habang inaayos muli ang kanyang stance. Unti-unti niyang nauunawaan kung gaano kakakaiba ang kalaban niya. Ang halimaw na to, parang isang naglalakad na bundok ng combat instincts. Alam niyang hindi nauubra ang parehong strategy. Kailangan niyang magbago ng approach. Kung ganun, bigla niyang binitiwan ang naputol na long blade at agad itong itinapon sa gilid. Kasabay nito, tumalon siya paatras upang muling lumikha ng distansya. Habang nasa ere, inabot niya ang kanyang scabbard module. Mabilis niyang hinugot mula rito ang panibagong blade, handang gamitin ang ibang teknik para muling makahanap ng opening laban sa adaptable na kaiju. Mabilis na nagpalit ng fighting style si Hoshina habang nasa gitna mismo ng kanyang attack. Walang kahit anong pag-aalinlangan, binigkas niya ang pangalan ng unang teknik. Sword Slay Technique No. 1, Air Slicer. Mabilis siyang bumaba mula sa ere, ngunit bago pa tuluyang matapos ang unang galaw, agad niyang isinunod ang panibagong teknik. Isang malinis na diagonal slash ang dumaan sa katawan ng kaiju. Cross Quick Slash Technique No. 3, Reverse Clap. Sa HQ, namangha si Konomi Okanogi habang pinapanood ang seamless transitions ni Hoshina sa monitor. Bigla niyang naunawaan ang kanyang strategy. Pinagkukombine niya ang iba't ibang forms para hindi makasabay ang kaiju. Sa balikat ni Hoshina, nakatitig si No. 10 sa walang tigil na barrage. Kitang-kita nito kung gaano kataas ang mastery ni Hoshina sa swordsmanship. Ang taong to talaga ay malakas. Sa HQ, bahagyang namuo ang luha sa mga mata ni Konomi Okanogi habang pinapanood si Hoshina na ibinubuhos ang lahat ng kanyang kakayahan sa laban. Hindi niya maitago ang paghanga sa kanyang nakikita. Kitang-kita sa laban na to. Sa bawat galaw ng kanyang espada, lumilitaw ang tunay na bunga ng matagal niyang pagsisikap. At habang patuloy na sinusundan ni Okanogi ang kanyang movement sa monitor, mas lalo niyang nauunawaan ang isang bagay. Sa lahat ng training at effort na nakita niya mula kay Hoshina noon, malamang, maliit na bahagi pa lang pala yon ng tunay niyang pinaghuhugutan. Ngayon lamang niya lubos na nakikita kung gaano kalalim ang dedication ni Soshiro Hoshina. Patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ni Konomi Okanogi ang kanyang tahimik na narration habang nagpapatuloy ang matinding clash. Para harapin ang sarili niyang kapalaran, bumuo siya ng napakalaking experience sa pakikipaglaban. Kasabay ng mga salita niya, nagsimulang mag-overlap ang mga flashback sa kasalukuyang battle. Makikita ang batang Soshiro Hoshina sa isang traditional dojo, paulit-ulit na ginagawa ang kanyang sword forms. Simula pa noong bata siya. Araw-araw, hakbang-hakbang. Sa bawat practice, lalo niyang pinapino ang kanyang technique.
Sa flashback, makikitang basang-basa ng pawis ang mukha ng batang Hoshina habang mabigat ang kanyang paghinga. Ngunit hindi siya tumitigil. Patuloy niyang inuulit ang bawat galaw. Dahan-dahan. Pero tuloy-tuloy. Ang bawat maliit na improvement ay unti-unting nag-ipon hanggang maging pundasyon ng swordsman na siya ngayon. Malapad na arc ang pinakawalan ni Soshiro Hoshina. Humiyaw ang talam sa hangin at bumaon ng malalim sa balikat ng kaiju habang halos isang buhok lang ang pagitan niya at ng counter-attack ng halimaw. Sa headquarters, napapikit si Konomi Okanogi sa sobrang kaba habang nakikita sa monitor kung gaano kaliit ang naging margin of error. By a hair's breadth. Ngunit mas nakakabahala ang sumunod na data. Biglang nag-flash ang mga warning indicator sa kanyang screen. Full release time, 13 minuto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Overheat imminent. Habang patuloy na umiiwas at umaatake si Hoshina, mabilis nang nauubos ang oras niya. Kailangan niyang tapusin ang laban bago tuluyang maabot ng suot ang limitasyon nito. Nanatiling nakapako ang mga mata ni Soshiro Hoshina sa kanyang target, walang kahit anong pag-aalinlangan sa kanyang focus. Sunod-sunod na humiwa sa hangin ang mga blade arcs, nag-iiwan ng mga linya ng force sa paligid ng dambuhalang horned kaiju. Sa gitna ng matinding clash, muling umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang panatang matagal nang naging bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi ako pwedeng matalo. Pagdating sa espada, sa HQ, hindi na napigilan ni Konomi Okanogi ang kanyang emosyon. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata habang mahigpit niyang pinapanood si Hoshina sa monitor. Sa buong puso niyang ibinibigay ang suporta niya. Kaya mo yan. Habang patuloy ang laban, isang bagay lang ang malinaw. Hindi sisuko si Hoshina. Mabilis na pinakawala ni Soshiro Hoshina ang isang walang tigil na combo, bawat galaw ay eksaktong nakatutok sa pagbukas ng depensa ng kaiju. Return slasher. Cross haze draw. Dalawang napakabilis na diagonal slash ang tumawid sa hangin at bumuo ng isang malaking X. Sa isang iglap, malinis na naputol ang magkabilang dambuhalang braso ng kaiju sa may balikat. Dahil dito napansin ni number 10 ang pagkakataon. Ayan na, open na open. Sa HQ, halos dumaikit si Konomi Okanogi sa kanyang monitor, nanginginig ang boses sa sobrang excitement. Kaya mo yan, Vice Captain. Samantala, muling bumaba si Hoshina sa kanyang razor-sharp stance. Matindi at mabangis ang kanyang tingin habang itinutok ang blade sa nakabukas na depensa ng halimaw. Hinihintay na lamang niya ang tamang sandali. Quick slash technique number 6. At ngayon, handa na siyang pakawalan ng kanyang finisher. Bago pa man tuluyang pakawalan ni Hoshina ang kanyang finishing strike, tila biglang huminto ang oras. Sa isang iglap, muling tumubo ang magkabilang naputol na braso ng kaiju, buo, dambuhala, at puno ng muscular power. Agad nitong itinawid ang dalawang braso sa harapan nito, bumuo ng isang matibay na defensive guard. Nanlaki ang mga mata ni Hoshina. Hindi niya inasahan ang ganitong bilis ng regeneration. Ang opening na ilang segundo lang ang nakalipas ay biglang nawala. Muling nakapag-adapt ang kaiju, bago pa man tuluyang maabot ni Hoshina ang kanyang finisher. Nakatitig si Hoshina sa bagong stance ng kaiju, halos hindi maproseso ng kanyang isip ang kanyang nakikita. What the hell? Ano ba yung ginagawa niya? Biglang nagbago ng posisyon ang kaiju. Muling tumubo ang mga kamay nito at bumuo ng defensive stance na kahawig ng isang martial arts form. Nanigas ang ekspresyon ni Hoshina. Namaga ang mga ugat sa mukha nito habang mariin itong sumigaw. Tigilan mo yan. Hindi yan isang trick na pwede mong gawin sa pamamagitan lang ng pagmimicry. Bago pa man matapos ni Hoshina ang kanyang sinabi, agad na nakaramdam ng panganib si number 10. Kumislap ang mata nito nang may nakakagimbal na focus. Agad na napagtanto ni number 10 ang panganib. Ang galit sa mukha nito ay biglang napalitan ng matinding panik habang sumigaw ito. Defend, Hoshina. Mabilis na nagbago ang atmosphere ng battlefield. May paparating na atake, at alam ni number 10 na halos wala ng oras si Hoshina para makapag-react. Bago pa man tuluyang makapag-react si Hoshina, biglang sumugod ang kaiju sa isang napakalakas na atake. Isang dambuhalang thrust ang bumulusok pasulong, at sa lakas ng impact, nagkalat ang mga tipak ng concrete sa paligid. Mabilis na itinawid ni Hoshina ang kanyang blade para harangan ito. Ngunit hindi sapat ang kanyang depensa. Napakalakas ng puwersa ng strike kaya tumagos ang impact sa kanyang guard, nagpapakawala ng matinding shockwave sa buong battlefield. Napatras si Hoshina habang nanginginig ang kanyang mga braso sa bigat ng atake. Sa isang iglap, malinaw na naging mas mapanganib ang kaiju kaysa dati. Dumula sa lupa ang batang Soshiro Hoshina matapos tamaan ng mabigat na strike. Pilit siyang tumayo habang hinihingal, pawis na pawis mula sa matinding training. Sa kanyang harapan, kalmadong isinandal ng kanyang nakatatandang kapatid na si Soichiro ang wooden practice sword sa balikat. Tapos na ang training. Sapat na yan,
Soshiro. Ngunit kahit pagod na pagod, hindi pa rin sumusuko ang batang Soshiro. Napasimangot siya at agad na yumangal. Hindi pwede. Isa pa. One more round, big bro. Walang pagbabago sa kalmadong ekspresyon ni Soichiro. Sa halip, inilagay ng kuya niya ang isang kamay nito sa ulo ni Soshiro para pigilan itong sumugod muli. Tama na. Bahagyang ngumisi si Soichiro habang nakatingin sa kanyang nakababatang kapatid. Playfully, inilabas pa niya ang dila niya. Kahit ilang rounds pa ibigay ko sa'yo, walang magbabago. Iniikot niya ang practice sword sa balikat bago dagdagan ang pang-aasar. Mag-training ka muna ng mabuti bago ka ulit humarap sa akin, Wimshiro. Biglang umumbok ang ugat sa noo ng batang Soshiro, namumula ang mukha sa sobrang inis. Hindi ako Wim. Habang palayo na ang kanyang kuya, buong lakas siyang sumigaw. Huwag kang tatakas, bonehead. Bonehead bro. Pero parang walang narinig si Soichiro. Casual lang siyang nag-stretch habang naglalakad pabalik sa bahay. Oh boy, gutom na ako. Kain muna ako. Mahigpit na kinapitan ni Soshiro ang kanyang practice sword. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero hindi dahil sa takot kundi sa determinasyon. Nakatitig siya sa papalayong likod ng kanyang kuya. Abangan mo lang. Sumpa ko, malalampasan kita. Muling umalingaw-ngaw ang sigaw ni number 10 habang nakatutok ang nag-iisang mata ng Kaijo kay Hoshina. Defend, Hoshina. Ngunit halos wala ng oras para makapag-react. Diretsong bumagsak ang napakalaking kamao ng Kaijo sa depensa ni Hoshina. Sa sobrang lakas ng impact, nabasag ang lupa sa ilalim niya at nagliparan ng mga debris sa paligid. Pilit na sinalag ni Hoshina ang atake gamit ang kanyang blade, ngunit nanginginig ang buong katawan niya sa tindi ng puwersa. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang patuloy niyang pinipigilan ang napakalaking suntok. Sa HQ, napako ang tingin ni Konomi Okanogi sa monitor. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ng Horned Kaiju. Malamig itong nakatingin kay Hoshina, tila walang pakialam sa kanyang kalagayan. Nanlaki ang mga mata ni Soshiro Hoshina sa matinding pagkabigla ng tuluyang mabasag ng kamao ng Kaijo ang kanyang guard. Napatras siya habang nagliparan ng mga debris sa paligid. Diretsong tumama ang napakalaking suntok sa kanya, tuluyang itinulak ang kanyang katawan pabagsak sa concrete. Nabiyak ang lupa sa ilalim niya at nagliparan ng matutulis na tipak ng semento dahil sa lakas ng impact. Sa headquarters, nasaksihan ni Konomi Okanogi ang buong pangyayari sa monitor. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at napasigaw. Vice Captain. Lumuhod si Soshiro Hoshina sa gitna ng umuusok na rubble at basag-basag na concrete. Dumadaloy ang dugo sa kanyang mukha habang nakayuko siya. You gotta be kidding me. Sa kabila ng matinding impact, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa hilt ng kanyang espada. Ilang taon kong hinasa ang teknik na to. Parang baliw, simula pa noong bata ako. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Kahit dumadaloy ang dugo sa gilid ng kanyang mata, nanatiling matalim at puno ng defiance ang kanyang tingin. Walang paraan na matatalo ako. Sa isang copycat na gaya mo. Pilit na bumangon si Soshiro Hoshina mula sa mga rubble kahit halos ayaw ng sumunod ng kanyang pagod na katawan. Sa bawat paggalaw niya, sumasagi sa isip niya ang alaala ng kanyang kuya. Ito, mahigpit niyang hinawakan ng kanyang espada. Ang espadang to, ang isang bagay na hindi ko kayang. Ngunit bago pa man siya tuluyang makabawi, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang dambuhalang Kaiju. Itinaas nito ang napakalaking bone blade sa ibabaw ng ulo nito, handang pakawalan ng isang napakalakas na finishing strike. Sa HQ, napalapit si Konomi Okanogi sa monitor, tila umaasang maaabot niya si Hoshina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Tama na. Nagliyab sa matinding galit si Okanogi habang nararamdaman nito ang bigat ng sitwasyon. Lahat ng pinaghirapan at pinino ng Vice Captain. Kasabay nito, mabilis na bumaba ang napakalaking blade ng Kaiju. Humampas ang hangin sa paligid dahil sa bilis at bigat ng strike. Nanlaki ang mga mata ni Hoshina, buong-buo ang intensity ng kanyang tingin. Tumulo ang luha sa mukha ni Konomi Okanogi habang nakatitig siya sa monitor. Napuno ng takot at pangamba ang kanyang boses. Nawawasak. Sa sumunod na instant, tumama ang napakalaking blade. Malakas na tumilapon si Hoshina sa ere na palibutan ng lumilipad na debris at mga patak ng dugo. Ngunit kahit nasa gitna ng matinding impact, nanatiling matalas ang kanyang isip. Bahagyang sumikip ang kanyang mga mata habang sinusuri ang nangyari. Isang malamig na realization ang pumasok sa kanyang isip. Nataman ako. Sa kabila ng sakit, hindi sumuko si Hoshina. Pinilit niyang manatiling malinaw ang kanyang isip habang bumabagsak sa gitna ng mga debris. Hindi pa. Napansin niya ang kanyang nahulog na espada. Nandoon pa ang espada ko. Kunin mo.
Sa gitna ng lumilipad na mga tipak ng concrete, umiikot sa ere ang kanyang blade, ilang pulgada lang ang layo mula sa kanyang kamay. Kasabay nito, pinilit ni number 10 na igalaw pasulong ang battered na katawan ni Hoshina. Mahigpit nitong kinuyam ang mukha sa determination. Kunin mo. Bago pa man maabot ni Hoshina ang hilt ng kanyang espada, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Dumulas ang hawakan lampas sa kanyang nakaunat na kamay. At sa kanya napansin ang nangyari. Ang kanyang kanang braso ay naputol sa may forearm at tumilapon sa ere kasabay ng mga nahuhulog na debris. Namutla ang kanyang mukha habang dumadaloy ang dugo sa kanyang pisngi. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, tila napalitan ng matinding panghihina ang dating walang kapagurang determinasyon niya. Mahina siyang napabuntong hininga. Habang bumabagsak si Soshiro Hoshina mula sa ere, unti-unting nilamon ng pagod ang kanyang isip. Sa gitna ng pagkatalo, sumagi sa kanya ang mapait na realization. Kung naging katulad lang ako ng kuya ko, maaari sana akong lumipat sa firearms. At baka natalo ko pa ang halimaw na to. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga boses mula sa nakaraan, ang mga salitang matagal nang naging bahagi ng kanyang insecurities. Sumuko ka na, Soshiro. Mapapatay ka lang dyan. Habang patuloy siyang bumabagsak, tila nilulubog ang kanyang kamalayan sa isang madilim at malalim na kawalan. Lalong bumigat ang kanyang katawan. Unti-unting nawawala ang kanyang focus kasabay ng paghina ng kanyang mga iniisip. Sapat na. Siguro mas madali kung titigil na lang ako. Wala na akong kailangang patunayan. At habang lalo siyang nilalamon ng dilim, tila tuluyan ng bumibitaw ang kanyang isip sa laban. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Soshiro Hoshina habang lalo siyang nilalamon ng dilim. Saglit na nanghina ang kanyang loob. Kung ganun, bakit? Biglang may matinding pagtutol na sumabog sa kanyang isipan. Hindi, biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sa kabila ng dugo, sakit, at matinding pagod, muling nagliyab ang determinasyon sa kanyang tingin. Ayokong sumuko. Mahigpit niyang pinanghawakan ng natitirang lakas niya. Ayokong bumitaw. Sa gitna ng kadiliman, muling nagbalik ang fighting spirit ni Hoshina. Sa gitna ng pagbagsak niya, pilit na iniunat ni Soshiro Hoshina ang natitirang kamay niya patungo sa short sword na unti-unting lumulutang palayo sa liwanag. Sa kanyang isip, iisa lang ang malinaw niyang pinanghahawakan. Kahit ano, huwag lang ito. Huwag lang ang espada. Sa kanyang mindscape, muling lumitaw ang batang si Soshiro, unti-unting nilalamon ng madilim na parang tubig na kawalan. Ngunit kahit nahihirapan siya, desperado pa rin siyang kumakapit sa bagay na buong buhay niyang pinili. Hindi yan. Hindi ang espada. Sa kabila ng lahat, ayaw niyang mawala ang tanging landas na buong buhay niyang pinagsikapan. Biglang sumabog ang boses ni number 10, tuluyang binasag ang katahimikan ng despair. Napadilat si Hoshina sa sobrang pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagtawa ni number 10. Umalingaw-ngaw ang nakakabaliw na halakhak nito sa loob ng kanilang shared consciousness hanggang sa tuluyang maputol ang pagkalunod ni Hoshina sa kawalan. Unti-unting bumalik ang kanyang awareness. Sa halip na marinig ang boses ng despair, ang naririnig niya ngayon ay ang walang pakundangang tawa ni number 10 na para bang may ibang plano ang partner niyang kaiju. Malakas na nagyabang si number 10, halos hindi maitago ang excitement habang napapansin itong bahagyang natigilan ng kalabang kaiju. Kumusta yun? Napigil ko yung attack. Purihin mo naman ako. Sa HQ, napakurap si Konomi Okanogi, hindi malaman kung matatawa ba siya o mag-aalala. Namumuo pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Samantala, biglang nagising ng tuluyan si Hoshina habang nasa ere. Napagtanto niyang pansamantala pala siyang nawala ng malay. Mabilis niyang tiningnan ang sarili niyang katawan. Nanatili pa rin ang kanyang kanang braso. Nawalan pala ako ng malay. At nandito pa rin ang kanang braso ko. Malakas na dumulas si Hoshina sa basag na lupa bago tuluyang nakabawi ng balance. Agad niyang ibinaba ang tingin sa suit niya at nakita ang naputol na bahagi ng buntot ni number 10 na nakadikit dito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maunawaan ang nangyari. Number 10. Isinakripisyo niya ang buntot niya para protektahan ako? Saglit siyang natahimik. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng husto, agad na bumalik ang energetic na boses ni number 10. Okay. Anong next? Handa na itong muling sumabak sa laban. Napatingin si Hoshina sa harap at kapansin-pansing nagbago ang kanyang aura. Napansin niyo ni number 10. Hoshina, may kakaibang determinasyon na muling bumalik sa mga mata ng Vice Captain. Nakatitig lang si Hoshina sa harapan, bahagyang nanlalaki ang mga mata dahil sa pagkabigla. Next, agad namang sumagot si number 10, halatang naiinip at frustrated. Oo, bakit ka nakatanga lang dyan? Pagkatapos mong mag-defend, dapat attack naman ang kasunod. Napabuntong hininga si Hoshina habang pilit na ipinapaliwanag ang sitwasyon. Oo nga, pero ikaw.
Makinig ka, wala na tayong ibang move na gagana sa kanya at hindi pa man niya natatapos ang sentence, agad siyang pinutol ni number 10. Wala akong pakialam. Walang puwang sa boses nito para sa excuses. Para kay number 10, simple lang ang laban. Defend, then attack. At hindi pa tapos ang laban. Umalingaw-ngaw ang boses ni number 10, puno ng excitement at battle spirit. May nakatayo sa harap natin na sobrang lakas na kalaban. Bahagya itong tumawa. Ang sarap labanan ng ganito, di ba? Sa kabilang bahagi ng wasak na battlefield, tahimik na naghihintay ang Horn Kaijo, handang sumabak sa susunod na exchange. Muling bumaling si number 10 kay Hoshina at tinamaan mismo ang pinaka-core ng kanyang determination. Ayaw mo naman sumuko, di ba? Huminga ng malalim si Hoshina habang pinipilit na makabawi. Sa kabila ng pagod, unti-unting bumabalik ang tapang sa kanyang mga mata. Nagpatuloy si number 10. May mga kamao ako, at may mga espada ka. Kaya hanggang sa huling hininga natin. Tahimik na mundo ng isip ni Soshiro, muling lumitaw ang batang bersyon niya. Sa tabi nito, yumuko si number 10 at nag-crack ng mga daliri nito. May malawak at mabangis na ngiti sa mukha nito habang sinasabi, gawin natin ang bagay na gusto nating gawin. Nanlaki ang mga mata ng batang Soshiro. Unti-unting bumalik ang dating apoy sa kanyang puso habang nauunawaan niya ang mensahe ni number 10. At mag-enjoy tayo. Sa sandaling iyon, muling nagliyab ang fighting spirit ni Soshiro. Hindi na siya nakikipaglaban dahil kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Nakikipaglaban siya dahil ito ang bagay na tunay niyang minamahal.